Diyos ko po, malapit na naman ng eleksyon. Grabe, ramdam na naman natin ang mga tumatakbong mga opisyalis ng gobyerno mula mapabarangay hanggang sa senado mga pre. Mga nakakalat na tarpaulin o billboard ng mga buwaya, mga pagbisita nila sa ating mga lugar upang makipagkamay sa mga mamamayang Pilipino, mamigay ng mga candy at ng jacket. Pero ano ba ang standard ng mga tao sa gusto nilang mambabatas? Kilalang personalidad, sikat, artista, at higit sa lahat. Pero bakit nga ba mas pinipili ng mga tao ang mga artista o kilalang personalidad pagdating sa botohan? Malaking porsyento ng ating mga mamamayan ay nanonood ng mga teleserye, pelikula, variety shows at iba pa. Dito nabubuhos ang oras nila dahil ito ay madaling source ng pagpapalipas oras ng mga tao. At syempre, kung ikaw ay magaling umarte at nakukuha mo ang loob ng mga sambayan ng Pilipino, magkakaroon ka ng fanbase. Aabangan nila ang mga palabas mo. At sa paglipas ng panahon, kapag nawala na sila ng shows dahil nagda-die down ng kanilang career, ginagawa na nilang retirement plan ang pagtakbo bilang mga opisyalis ng gobyerno. Dahil nga malaki ang kanilang mga fanbase at putok na putok ang kanilang mga pangalan, malaki ang tsansa nila na manalo. Pero bakit no? Bakit pumasok sa kanilang isip ang pagtakbo bilang opisyalis? Para nga ba makatulong sa mga tao? Para masagip ang kanilang karir na naghihingalo na? O dahil malaki ang sahod ng mga opisyalis sa gobyerno? Base sa GMA News Online website, ang monthly salary ng mga senador sa Pilipinas ay umaabot sa 273,278 pesos hanggang 312,902 pesos. Ito ay napakalaking halaga ng pera para sa isang buwan na trabaho. At sino nga ba naman ang hindi tatanggi dito? At wala naman sa kwalifikasyon para tumakbo bilang senador na ikaw ay may alam sa batas o nakapag-practice ng law. Kaya napakadaling pumasok dito. Just make sure lang na ikaw ay sikat. Easy win. Iilan lang sa mga tumatakbong kandidato ang nakapag-practice ng law. At sila pa yung maliliit ang supporters at laging pinagtatawanan ng mga tao. Pinagtatawanan dahil sa kanilang postura o itsura. Dahil doon lang nila masisira ang tao na ito. Syempre, dahil pipiliin pa din nila ang mga sikat na personalidad. Kung iisipin nating maigi, ang pagiging senador ay dapat marami kang alam sa batas at nakakasagot ka na maayos sa mga katanungan. Tapos hindi nila pipiliin ang mga taong nakapag-practice ng law sa buong buhay nila at ito ay pinagpapalit nila sa mga artista, TV host, o kilalang personalidad. Nakakalungkot isipin ang mindset ng mga Pilipino mga pre. Karamihan ay dumedepende na lamang sa pangalan at kasikatan ng mga kandidato. Teka Nesrin, bakit masyado mong minamalit ang mga artistang tumatakbo bilang opisyalis? Hindi na ako magiging soft sa mga to mga pre. Oo, minamaliit ko sila. Dahil wala naman talaga silang kaalaman sa batas. Tignan mo itong si Wonderful Tonight. Eh di naman, huwag tayo magpapahalata. Kumari, tumatango-tango ka pa. Pero nasa isip mo, ano daw? Napakalaking kakahiyan at katatawanan lang sa gobyerno. At isa pa sa kanilang mga dahilan kaya hindi nila binoboto ang mga kandidatong nagpa-practice ng law at pinagpapalit nila ito sa mga kilalang artista o TV host dahil matulungin daw itong tao na ito sa mga mamamayan. Paano ba naman hindi makita ang kanilang pag-abot ng tulong o pagiging mabait? Kasi sila ay may palabas at nakakakuha ng mga sponsors. At ang mga sponsors na yon ang dahilan kung bakit may nabibigay sa mga tao. Ginagamit lamang ang palabas at ang mga host na iyon. Kaya paanong hindi magiging matulungin mga pre? E kasama na sa kanilang trabaho yun. Bakit nga ba mas pinipili ng mga tao ang matutulungin kaysa sa mga nakapag-practice ng law? Dahil gusto ng mga tao ang matulungan lang sila lagi. Nakaasa na lang lagi sa tulong. Kaya karamihan ng mga napapasang batas, napakabasura. Basta may maipasa na lang. Ano ba ang laging pinipili ng mga Pilipino sa mga kandidato? Kandidatong madaming plataforma o kandidatong walang malinaw na plataforma? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para sumagot. Syempre, ang pipiliin ng mga Pilipino ay ang mga kandidatong walang malinaw na plataforma. Diyos ko, please lang umayos kayo sa pagpili. Isa pa sa mga nagiging problema sa mga tumatakbong kandidato ay ang political dynasty. Buong pamilya gusto maging senador. Nagsimula sa tatay, sumunod ang nanay, at sinundan pa ng mga anak. Pakapalan na ba talaga ng muka o pangungupal na lang talaga? Pag-usapan naman natin ang isang pamilya na ito. Grabe na ang pangungupal sa mga Pilipino. Halos lahat na lang ata ng kadugo gusto patakbuhin bilang senador.
Nagsimula sa tatay na nagsilbing senador noong 2001 at pagdating ng 2010, sinubukang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ngunit siya ay nabigo. Kahit sumikat ang mga ads niya sa TV, 2013, tumakbo at nanalo ang kanyang asawa at nagsilbing senador ng Pilipinas. Ito ang mga sikat niyang linya. Baliw na baliw kayo sa research. Aanin nyo ba yung research? Ako, matalino akong tao, pero hindi ko maintindihan yung research. 2022, tumakbo at nanalo ang kanilang anak na lalaki at nagsilbing senador hanggang sa ngayon. Siya si Boy. Tahimik lang. Nasa na kaya yung pinangakong hindi na magiging traffic sa Pinas? At ngayong 2025, tumatakbo ang kanyang kapatid na babae bilang senador. Pinakita ko kanina ang clip ng advertisement ng kanyang ama noong 2010 kung saan pinapakita ang kahirapan ng mga Pilipino. At ngayong 2025, ginamit nilang mag-ama ito para sa kampanya. Ilang taon na kayong nananatili sa pwesto, pero wala pa din kayong solusyon para sa mga mahihirap na kababayan natin. Hindi ba kayo marunong Yung research, o baka ginagamit na naman ng mga mahihirap para sa mga pangarap at pangungupal nilang hangad? Grabe na talaga ang pangungupal. Hanapan mo ng plataforma walang maipakita. Kahit mga pangako nila hindi man lang maitupad. Pero mas pipiliin pa din ito ng mga karamihan dahil sa pangalan. Ayon sa Forbes Philippines, napakagaling sa business ng pamilyang ito at top 1 sila sa listahan ng top 10 richest people in the Philippines. Ito ang kanilang mga business, mga real estate, infrastructure, retail, at senado. Grabe, pati ba naman pagiging senador ginagawa pa nilang business? Paano hindi talaga magiging pasok sa top yan? Hindi na ako magugulat kung pati mga apo ng mga ito ay tumakbo din. Kaya mag-isip-isip kayo. Napakadali siguro ng buhay kung ang magulang natin is mayor, senador, o presidente. Sasabihan ka na lang ng magulang mo, "Anak, kapag lumaki ka, tumakbo kang senador. Wala akong pake kung bobo ka." Sobrang secured na agad ng future natin. Hindi lang mga artista at kilalang personalidad ang mga tumatakbong kandidato, kung hindi pati mga kriminal ng ating bansa. Kitang-kita pa lang sa gobyerno natin na sobrang mali na ito. Imagine isang personalidad na inaresto at nasa kamay ng mga otoridad ay pinapayagan pa rin tumakbo bilang senador ng bansa. Bakit nga ba pinayagan? Base nga naman sa Republic Act No. 9369 o ang Omnibus Election Code, siya ay pasok sa kwalifikasyon bilang senador ng ating bansa. Natural-born Pilipino, hindi bababa ng 35 years old, nakatira sa Pilipinas, may kakayahang bumoto at maglingkod sa posisyon. At wala sa mga nabanggit na dapat ikaw ay may clean record. Kaya kahit sinong kriminal talaga pwedeng tumakbo. Ang tsansa na lang natin na maiayos ito ay ang hindi pagboto sa mga taong ito. Nasa atin ang kapalaran natin mga pre. Karamihan ng mga kababayan nating Pilipino na inaresto ay hindi nagkakaroon ng kalayaan at nalilimitahan na lang sa kanilang mga gawain. Mabagal na proseso at nalalabag ng mga karapatang pantao. Pero itong pretending and self-proclaim na son of a god ay nabigyan ng tsansa tumakbo bilang senador. Pero bakit nga ba? Para makatulong sa mga tao? Magpakalat ng salita ng Diyos? Para lang makalaya, makatakbo sa kanyang mga kaso, makagawa ulit ng katarantaduhan? Isipin nyo na maigi. Mapakabataan o matatanda ay maaaring ma-feed ng fake news dahil sa hindi masusing pag-check ng informasyon, nagiging echo chamber at kakulangan sa media literacy. Umaabot pa sa puntong kapag hindi sang-ayon sa kanilang pananaw ay nababadtrip na sila sa mga balita at tinatawag na nila itong fake news. Imagine, halos lahat ng news channel ay isa lang ang binabalita pero mas pinapaniwalaan at pinapanigan nila itong isang news channel na ang may-ari ay isang inarestong personalidad at tumatakbong senador na walang ginawa kung hindi ipagtanggol ang kanyang sarili at kasamahan. Talaga namang magiging malinis kang tao sa mga laman ng balita kung ikaw ang nagpapatakbo neto. Pero bakit ko ba ito ginawa? Bakit ko ba ginawa ang video na ito? Dahil naniniwala pa akong maiayos natin ang bansa natin. Nasa kamay natin ang magiging kapalaran ng ating bansa. At nalulungkot ako sa mga taong nabibiktima ng fake news. Pero huwag na huwag kayong manghusga ng mga tao base sa kanilang mga napupusuan. Bakit? Halimbawa itong tricycle driver. Karamihan ng mga tricycle driver ay laging nasa labas at hindi lahat merong cellphone. Wala sila gaano napapanood na balita at hindi sila nakakarinig ng first hand news mga pre. Saan lang sila nakaasa? Sa mga naririnig lang nila at sa mga kwento-kwento. 50-50 pa kung ito ay totoo o hindi. At ito ay posible nilang paniwalaan.
Hindi ako nawawalan ng respeto sa mga tao base sa mga iboboto nila o napupusuan nila. Nawawalan ako ng respeto sa kanila o base sa rason mo kung how did you form your opinion, how did you form your decision. Kung nakikita kitang pinaglalaban mo talaga ang mga fake news, naniniwala sa mga splice videos, at yung mga ibang edited na videos. Kung naniniwala ka sa mga sources mong questionable, then doon lang ako mawawalan ng respeto sa'yo. Not because you choose this candidate, but because ang foundation ng decision mo e base lamang sa mga peke, chismis, hatred, doon lang kita huhusgahan. Sadly, marami akong kakilalang nire-respeto ko naman dati, on a certain level. Pero noong nagdaang eleksyon, ay nagpakilala no. Nakita ko yung moralidad nila sa isang bagay. Nakita ko yung pinagtatanggol nilang ugali. And it's sad no. Malaki ang respeto mo sa kanila. Pero ngayon mas kilala mo na sila. In a sad way. Bakit dapat mas taasan ng standards para sa mga tumatakbong kandidato upang siguraduhin ang kwalidad ng pamumuno, pag-iwas sa korupsyon, pagtiyak ng transparency at accountability, at mas magandang sistema ng pagpili ng mga leader? Sa mga nagtatanong kung irerespeto ko ba ang nakaraang eleksyon at itong darating na eleksyon, dahil nakikita ko na ang pwede mangyari, I will not respect it dahil nakita ko kung gaano napondohan ito ng misinformation. It's not a respectable win. Although, I will deal with it, diba? I will deal with it like a decent person. Paglalaban ko pa din ang pag-iwas sa mga maling informasyon at ingatan at pahalagahan natin ang mga well-documented history kasi we need to learn to this shit. Maayos na pamumuno lang naman ang gusto natin at naway magkaroon tayo ng komportableng buhay. Yo guys, what's up? Maraming salamat sa walang sawang suporta nyo. Mahigit 1 buwan akong hindi nakapag-upload ng video dito sa YouTube. Kasi may mga sinusubukan akong bagay like podcast, paggawa ng mga short skits, sa TikTok. Marami akong gustong gawin na bagay no, para magkaroon naman tayo ng mga initial audience dito sa YouTube. Babawi ako sa inyo guys. Kung kayo ay boboto this upcoming election, guys, please vote wisely, okay? So yun, kita-kits tayo sa susunod na video. Peace out.